John chapter 10, verses 3 to 4. Okay? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Begin. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito namin po mapag-aralan ang inyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ito. Panginoon, kung paano ka nag-usap sa amin ng mga nagdaang linggo, nawa, Panginoon, ngayong umaga ay maging paliwanag, maging klaro, Panginoon, ang line of communication mo sa amin, Panginoon. Marinig namin ito ng maayos at ito po, Panginoon, ay maisagawa namin sa aming buhay. Kaya, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapo na po kayo. Pagka nababasa nyo or naririnig ninyo itong salitang ito, ano ang pumapasok sa isip nyo? Check up. Kailangan mo ng check up. Kailangan magpa-check up. No? Ayon po sa pag-aaral, may dalawang grupo ng pakiramdam pagka ito daw ay nababasa ng tao. Okay? Itong salitang check up. Ang una ay yung grupo ng anxiety group. Anong ibig sabihin ng anxiety group? Pagka nabasa nila yung salitang check up, nangangamba sila, no? Natatakot sila. Kasi una, parang iniisip nila, naku, ang hirap kumuha ng appointment. Di ba? Sa doktor. Noong December, January, kami labas-pasok sa ospital para magpa-check up. At alam niyo ba, 2 doktor lang yung aming iniintay, ay maghapon kami na naghintay. 2 doktor lang yun. Kasi, ang sabi ng doktor, sabi ng secretary, ganitong oras darating yung doktor, pero darating siya after 2 hours. No? Tapos check upin ka lang ng mga 10 minutes o 5 minutes lang. Diba? Tapos pipila ka ulit sa susunod na doktor. Kaya yung iba, naiinis, no? Nai-stress pagka nababasa nila yung salitang check up. No? Ang isa pa na nagdudulot ng stress or anxiety, hindi lamang yung pipila ka, gagastos ka pa. No? Lalo na kung wala kang wala kang HMO na tinatawag or health card. Di ba? Nakaka-stress na ang mahal ng check-up. No? Sabi nga nung isang pasyente, nag-hello ka lang sa doktor, 1,000 na agad. No? Wala pa yung check-up. Okay? Nakaka-stress yun, di ba? At lalo tigil, pagka nalaman mo kung ano yung sakit mo, di ba, na-discover mo. Si Senator Marcoleta, na-discover na ang dami pa ng sakit niya. No? Samantalang nung malaya siya, ay walang dinadamdam. Pero nung makukulong na, biglang lumabas yung mga karamdaman niya. Di ba? So nakaka-stress yun pagka nalaman mo kung ano talaga yung sakit mo. Kaya, pagka narinig nila yung salitang check-up, na-anxious sila. Kayo ba ganun? No? Kayo ba ay kinakabahan, natatakot? No? To the point na hindi na kayo magpapa-check up. No? Ang isang grupo naman ay yung tinatawag nilang peace of mind group. No? Peace of mind group. Itong mga nasa peace of mind group, ito yung gustong magpa-check up para malaman kung anong sakit talaga nila. Di ba? Bakit ko ba nararamdaman to? No? Bakit ang tagal na nitong ugot-sipon na to? O kaya bakit ang tagal na nitong nagdata to? Nandito pa rin. Ano ba yung sakit ko? Okay? Pangalawa, para maagapan. To prevent the sickness. Kaya yung iba gusto talaga nila magpa-check up. No? Para bago pa dumating yung sakit, no? Lalo na kung marami ng sakit, marami na may sakit sa paligiran mo, gusto mo lagi magpa-check up para malaman mo kung vulnerable ka ba o hindi. Diba? At yung pangatlo na dahilan kung bakit yung mga doon sa grupong yun ay gusto magpa-check up, ay kumbaga, kung hindi man nila ma-prevent, ay mapigilan nila. Malaman nila yung cure sa kanilang karamdaman. Di po ba?
So, tayo lahat, whether we like it or not, kailangan natin magpa-check up. Di ba? Sana, huwag lang dumating yung time na saka ka magpapa-check up pagka malala na. No? Ganun tayo mga Pilipino eh. Hanggat matitiis, hanggat kaya ng mga tableta lang, no? Hanggat kaya ng mga tubig-tubig lang, ng exercise, hindi ka magpapa-check up. Pero whether we like it or not, kailangan natin magpa-check up. Alam niyo po ba, na sa Romans chapter 12 verses 4 and 5, basahin nga po natin. Ready? Begin. For just as each of us has one body, with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Ang church, ano po, ang iglesia, ay inihatulad ng Panginoon sa isang katawan. At dahil sa iglesia, ay inihatulad ng Panginoon sa isang katawan, sa inyong palagay, kailangan ba ng check-up ng church? We need to have a check-up also. Kung itong physical na katawan natin, in fact, even our mental health, no, ay kailangan ng check-up. Ganun din po ang church. Sapagkat tayo po ay inihatulad ng Panginoon sa isang katawan. Okay? Alam nyo, ngayong July ay Nutrition Month. At ito ang theme nila. No? Basahin nga po natin. Ready? Begin. Nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Okay? So, nung nabasa ko ito, at pinag-aaralan ko itong mensahe natin ngayon, no? Makita siguro na ang lagay natin dyan ay nutrition ng iglesia o ng simbahan, ating alagaan. Tama ba? Do you agree with me? Nutrisyon ng iglesia o ng simbahan, ating alagaan. Paano natin naalagaan? No? Paano natin malalaman if we are well? No? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong July. You know? Church spiritual wellness. No? Is our church spiritually well? Masasabi nyo ba? Ano? Kung obserbahan natin, no? Pagka tayo nagkikita-kita, pagka tayo nagkakaroon ng pagtitipon, no? Can we say that our church is spiritually well? No? Or kailangan natin na check up? No? Ngayong umaga, ay yun po ang ating pag-aaralan. Itong 3 linggo na natitira ng July, no? We will see and we will pray. No? Na if ever na makita natin ng ang ating church, no, ay we're not well, ay pag-pray natin na maging well tayo. No? Magkaroon ng spiritual wellness ang ating po iglesia. Okay, ang sabi po sa John chapter 10 verses 3 and 4, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. And then sabi niya, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Okay, pansinin niyo yung highlighted na mga words, no? His sheep follow him because they know his voice. The sheep listen to his voice. So, mga kapatid, hindi yan tulad tayo ng Panginoon sa mga tupa. At ang sabi dito, yung mga tupa, nakikinig sa boses ng kanilang pastor. Okay? Bagamat pagka dinescribe natin ang characteristics ng mga tupa, minsan nakaka-discourage kasi hindi nila kayang i-defend yung kanilang sarili, no? Wala silang defense mechanism, pagka naligaw sila, hindi na sila makakabalik, no? Pero meron isang distinct characteristic, ang tupa. They know the voice of their shepherd. Pagka may ibang tumatawag sa kanila, hindi sila susunod. No? Yung shepherd lang nila, yung boses lang ng kanilang pastor, ang kanilang pinapakinggan. Alam niyo po, 10 years ago, sa blessing ng Panginoon, nakapunta po kami sa Israel. No? At meron kami pinuntahan doon, nagpunta kami sa Nazareth. At meron silang tinatawag na Nazareth Village. Pag pumasok kayo doon sa Nazareth Village, magugulat kayo sa mga itsura ng mga tao. Sapagkat yung mga itsura ng mga tao doon, ay yung mga itsura ng mga tao noon, panahon ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga damit nila, mga diretsyo,
no? Yun yun, may turban sila, no? At parang nire-reenact nila talaga yung panahon doon, no? So, yung aming tour guide, sinama kami sa isang kulungan ng mga tupa, no? At binabanggit niya ito, no? The sheep listened to his voice. So, bine-explain niya sa amin na itong mga tupang ito, pinapakinggan lang nilang boses ay yung boses ng pastor. So, I asked him, can I call them? Sabi ko gano'n. So, sabi dito, pagpasensya na yung ating video. Pero ito yung actual na ano. Sabi niya, yeah, you could try. Try to call them. Teka, paano yung boss? Ano nito? Sound dito. Kanina pa. Kanina ko pang tinatry sa akin. So, wait lang. Okay na. Ayun mo. Ito sound. Hindi siya nakakita. So, ay. Pero yung sa TV lang. Okay, pasensya na po.
yata. Sandali. Sige. Okay, I hope na naiintindihan niyo yung yung nangyari. Okay. So, ang gusto ko pong ipakita dito, no, ay sabi nung nung anong tawag dito, nung guide namin ay pagka tinawag mo yan, hindi yan sasagot. Kahit try mo. So, trinay ko kung ano mga pinagsasabi kong mga sound, wala, hindi sila reply. No, pero nung yung shepherd ang nagsabi, may sound siya na kakaibang binanggit, yung siya. Tapos bigla agad sumagot yung tupa. Kaya sabi ko, kilala niya yung boses, no? So, medyo kinilabutan nga ako kasi nga binabanggit niya yung John chapter 10, no, na pinag-uusapan doon na ang Panginoon ang pastol at nakikinig ang lahat ng pastol, lahat ng tupa sa pastol, no? So, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, napakahalaga po na nakikinig ang tupa sa pastol. Because the wellness of the sheep depends on how they listen to their shepherd, di ba? Sabi nga ni King David sa Psalm 23, verse 1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." No? When you listen, when you follow the shepherd, you will be well. Yun po ang ibig sabihin dito ni King David. No? You will be provided, you will be protected, no? You will be well taken care of when you listen to your shepherd. So ngayon mga kapatid, ano ang pag-uusapan natin? Ang una na dapat po nating i-examine or i-check up, o bigyan ng check up, ay yung ating pakikinig, yung ating listening ears, no? Yung ating hearing ears. As I said, ang wellness ng mga tupa ay depende sa kung paano nila pinapakinggan ang kanilang pastor. Since na tayo po ay nihatulad ng Panginoon sa mga tupa, then our wellness, no, yung kalusugan po natin ng church ay depende kung maayos ba ang pakikinig natin sa ating pastor. Nakuha niyo ba ako? Napakinggan niyo ba ako na nagtama? So ngayong umaga, pinabagatan ko po ang ating mensahe, how well do we hear? No? How well do we hear? Okay? Gaano tayo kahusay o kagaling makinig? Kung inyo pong susuriin ang inyong pakikinig, no? Clear ba? No? Ilan po sa atin dito yung pinapabili ng suka, ang binili ay mantika o kaya ay toyo. Yun, may mga problema tayo sa pakikinig. Di po ba? So ngayong umaga mga kapatid, nais kong let us examine, no, how well we listen or how well we hear, no, how our church, no, ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Okay? So, meron tayong tatlong guides, no, para malaman natin if we are well in our hearing. Okay? Kung tayo po ay maayos na nakikinig sa ating pong Panginoon. Ito po John chapter 10. Ito po ay karugtong ng John chapter 9. Ano po ang ibig ko sabihin? Sa original na pagkakasulat po nito, walang putol ito. Itong 9 and 10, dire-diretso yung kwento nito. At kung inyo po titingnan ng John chapter 9, may pinagaling ang Panginoon dito na bulag since birth. At itong mga Pharisees, itong mga religious leaders, sa halip na i-celebrate nila yung himala na ginawa ng Panginoon, question nila, parang sino yung pagaling sa'yo? No? Sino ang gumawa niyan?
No? At nagkagulo. Ang sabi lang ng bulag na yun, hindi ko alam kung sino. Basta ang alam ko lang, dati bulag ako, ngayon nakakakita na ako. And then pagdating sa chapter 10, in-explain ng Panginoon na itong mga religious leaders na ito, na nagtuturo dito sa mga mamamayan ng Israel, ito ay mga false shepherds, mga fake shepherds sila. No? Hindi talaga nila inaalagaan ang mga Israelites, no, para mapabuti, kundi para pagsamantalahan, no, para mag-take ng advantage, no, para makakuha sila, no, para marami silang makuha dito sa mga mahihirap na ito. Kaya nirebuke ng Panginoon dito sa John chapter 10, itong mga religious leaders na ito, na mga fake kayo mga shepherds. Ako ang tunay na pastol. Sapagkat ang tunay na pastol, no, ang sabi dito, ay nakikinig yung mga tupa sa kanyang boses. No? At inaalagaan ng pastol ang kanyang mga tupa. At ang number one na gusto ko nga pong makita natin dito, yung ating pakikinig sa ating pastol. No? Malinaw ba tayo na nakikinig? Ngayon po malalaman natin paano ba tayo dapat makinig. Paano ba tayo magiging maayos, paano mag-i-improve ang ating pong pakikinig sa ating pong Panginoon. May tatlo tayo guys. Ang una na gusto ko makita natin, Ayan. Okay, ang una, the styles of hearers, no? O yung mga paraan ng pakikinig, no? At hopefully, makita natin kung saan tayo dito, no? Paano ba tayo makinig? Ang una, those hard of hearing, no? Doon sa mga hirap makinig. Okay? Ang sabi po sa Matthew chapter 13, verses 13 to 15, "This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand." Sabi sa verse 14, "In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving." And then sabi sa verse 15, "For this people's heart has become callous." No? They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Alam niyo po, marami po sa atin, no? Marami sa mga mananampalataya at maging sa mga hindi mananampalataya, nahihirapan silang makinig. No? Why? Sapagkat they hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Okay? At sabi sa verse 15, "For these people's heart has been callous," namanhid na, no? Yung kanilang mga puso. Kaya hindi sila nakikinig. Kahit ano pang mensahe, ano pang preaching dito, no, ang ibahagi, walang dating, no? Tumatalbog lang. O kaya pumapasok sa kanan na tenga at lumalabas sa kaliwa. Paglabas, no, walang transformation na nangyayari because their hearts are callous, no? So ito po ang unang katangian ng mga tao na yun nga, sa larangan ng pakikinig. No? So ngayong umaga, nais ko pong itanong sa ating pong mga sarili, no? Tayo ba ay mga hard listeners? Nahihirapan ba tayo makinig? No? Tayo po ba ay mga nakikinig ngayon na after a while ay malilimutan na natin yung ating pong mga napakinggan. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang those hard of hearing, but those dull of hearing. Ito naman,
Yung sabi dito sa Hebrews chapter 5 verse 11, basahin niya po natin. Ready? Begin. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Naririnig nila, pero ayaw na nilang intindihin. Yun ang merong dull of hearing. No? Ang dami na nilang napakinggan, ang dami na nilang mga nakita, nabasa, no? Na salita ng Panginoon. At marami ng beses na nangusap ang Panginoon sa kanila, but, sabi dito, they no longer try to understand. No? Gusto lang nila makinig, pero ayaw nilang intindihin. Ngayong umaga, may mga salita ba ng Panginoon na naririnig kayo ngayon, pero hindi nyo iniintindi. Mga kapatid, kung si Kristo ay nasa atin, ang Banal na Espiritu ay nasa atin, alam nyo ba na may kakayahan tayo na maunawaan ang salita ng Panginoon? Because the Holy Spirit, ang sabi ng Panginoon, He will teach you everything that I have said. Ano? Ipapaliwanag ng Banal na Espiritu sa atin lahat ng salita ng Panginoon. Pero kung sinasabi natin ngayong umaga, mga kapatid, we are Christians, no? Pero hindi natin naiintindihan ng salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin po doon ay willfully, ay ayaw natin siyang intindihin. No? At alam nyo, kung babasahin itong Hebrews chapter 5, ang issue dito ng writer ay, hindi kayo nag-grow, ano? Dahil hindi nyo iniintindi yung inyong pinapakinggan. Hindi ka talaga matututo kung gusto mo lamang na ma-entertain, no? Dun sa speaker o kaya dun sa topic na inyong pinag-uusapan. Okay? So, dull of hearing. Yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, those with itching ears. Dun sa mga makakati ng tainga. Anong ibig sabihin po dyan? Ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4, ang advice po ni Apostol Pablo kay Timothy, kay young Timothy, na siya po ay pastor ng Ephesus. Ang sabi niya, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. No? Alam niyo po ito, isa sa mga challenge or challenges ng mga pastor. No? To preach the word in season and out of season, you have to correct, you have to rebuke, you have to encourage. Okay? With great patience and careful instructions. Or instruction. Ganyan po ang utos ni Apostol Pablo kay Timothy bilang pastor ng Ephesus Church. No? Huwag kang matakot na mag-rebuke o mag-correct. No? At gawin mo ito with patience, great patience. Pagtsagaan mo ito. No? At maingat na pagtuturo. And then, sabi sa verse 3, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. And then verse 4, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Okay? Mga kapatid, alam niyo po, pagka pinakinggan talaga natin ang salita ng Panginoon, at tayo po ay, ang buhay natin ay salungat, no? Sa sinasabi ng Panginoon, ito po ay masakit sa tenga. No? Ito po ay masakit sa puso. Talagang, ewan ko po kung ito ay nararamdaman ninyo. Pero ay po, kahit na maramdaman nyo ito, ay hindi tayo magkaroon ng negative feeling about the Word of God. Pero may mga times ba sa inyong pag-attend dito, pagkatapos nyo pakinggan ang salita ng Diyos, you feel guilty. Magkamali. Di po ba? Kaya yun ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, you preach the Word. No? Sapagkat darating ang panahon, yung mga tao, ang gusto lang pakinggan ay yung papakinggan lang nila ay yung gusto nilang pakinggan. Yung pupurihin sila. Merong isang preacher sa Texas. Hindi ko sasabihin ng pangalan.
Pero nung in-interview siya, ang sabi niya, hindi ako magpipreach ng mga negative. Hindi ako magpipreach ng mga kasalanan. Hindi ako magpipreach ng judgment. No? Sa church. Ang sasabihin ko lang lagi sa mga tao ay hope, encouragement. No? Ang sasabihin ko lang lagi sa kanila ay to keep on moving forward, to keep on following the Lord. No? Hindi ko ituturo ang kasalanan sa kanila. Kasi pagka tinuro ko ang kasalanan, ang parusa ng Panginoon, mate-turn off sila. Hindi na sila mag-church. Kasi sabi niya, tingin ko, kaya umattend ng mga tao sa church kasi gusto nilang makarinig ng mga ganong encouragement. At alam niyo, if the news are true, unti-unti nang nababawasan, nawawala ang mga members ng mga church na yun kasi walang foundation. Kasi hindi nangyayari sa buhay nila yung tinuturo ng pastor na everything is okay. When you become a Christian, everything will be fine. Walang magiging problema. Or kung may problema man, malulutas agad. Hindi po totoo yun. No? Kasi ang nakalagay sa Bible, no? Magsasuffer pa nga tayo sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Diba? Pero, ang pangako ng Panginoon, I will be with you. The difference always, tandaan niyo po ito, nang may Kristo at walang Kristo sa kanyang puso. Sa panahon ng pagsubok, may malakas kang bakit, no? May malakas kang kasama. No, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kagipitan, nandiyan ang Panginoon. Pero pag wala ang Panginoon, no? Kung wala kang Diyos sa iyong puso, pagod na pagod ka lagi. Kasi mag-isa ka lang, no? Na gumagawa. Mag-isa ka lang na nag-iisip kung ano ang solusyon. Mga kapatid, darating ang panahon, no, na gusto lang mapakinggan ng mga tao ay yung mga magagandang bagay tungkol sa Biblia. Pero sana mga kapatid, dito po sa CGB sa atin, kung ano man ang sabihin ng Panginoon sa atin, masakit man yan, no? O hindi, tatanggapin natin because these words were written to help us, to make us well. Di po ba? Di ba pagka may sakit tayo, no? Madalas yung mga binibigay na gamot ng doktor, mapapait. Di ba? Hindi masarap. No? Naalala ko si Pastor Edwin nung siya ay nagka-COVID, sila mag-asawa. No? May nagsabi sa kanila, maglaga ka ng ganitong mga dahon. No? At pag nailaga mo yan, inumin mo, gagaling kayo agad. So, ginawa niya yun. Pag inom niya, napakapait. Hindi masarap. No? Hindi maganda yung lasa. Pero kailangan kong tiisin para gumaling ako. Di ba? Mga kapatid, if we want our church to be spiritually well, tanggapin natin anuman ang salita ng Panginoon. Pakinggan natin. Masakit man ito o hindi. No? Ito man ay nakakadurog ng ating puso. O ito ay nakakapagpalaki, nakakapagpataba ng ating puso. Sapagkat ang salita ng Panginoon, these are all designed to make us well. Okay? So, yun po ang pangatlo na klase ng mga nakikinig. No? Yung gusto na mapakinggan ay yung magaganda. And then, ang pang-apat, those with good and noble hearts. Okay? Ang sabi po sa Acts chapter 17, verses 11 and 12, basahin lang po natin. Ready? Begin. Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and Greek men. So, itong mga Berean believers, mga Hudyo ito, no? Hindi basta-basta sila naniniwala sa mensahe ni Pablo. Imagine si Pablo ngayon na nagpipreach. No? Talagang pag nagpipreach si Pablo, puspos lagi ng banal na spirito yun. Pero, ang mga Berean Jews, mga Berean believers, ang sabi dito, they are more noble.
no? Ang kanilang character kaysa doon sa mga Thessalonians. Kasi, pagka nakarinig sila ng salita ng Panginoon, talagang tuwang-tuwa sila. No? At bukod sa kanilang katuwaan na ito ay mapakinggan, sabi niya, they examine the scriptures every day. Pinag-aaralan nila, tama ba ito sinabi ni Pablo? Tama ba itong kanyang doktrina? No? Tama ba itong first point niya? Mga kapatid, na-experience nyo na ba na pag-uwi nyo sa bahay, tama ba yung mga pinagsasabi ni Pastor Mileno sa church kanina? No? Tama ba yung title? Tama ba yung first point niya? Yung mga sub-points niya? Yun ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Di ba? Na-experience yun ba yun? No. Ang mga Berean believers, alam niyo kung bakit sila lumago? No? Dito sa verse 12. Because they listen to the word. Talagang pinapakinggan nila, sinusuri nila, pinag-aaralan nila. Hindi sila yung tawag dito, satisfied sa sinusubo lang, no? Okay lang sa kanila yung subuan na lang ng subuan. Hindi, no? Ginagawa nila. Ini-expect muna nila kung yung sinusubo sa kanila, yung pinapakain sa kanila, makakatulong ba sa kanila? Pero dahil nga si Apostol Pablo, napuspos ng banal na Espiritu ang nagtuturo sa kanila, ang effect, as the result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. No? So, noong unang panahon, mahirap mong ma-convince, no? Yung mga prominent Greek women and men. No? Kasi mga sikat itong mga tao, kumbaga sa panahon natin ngayon. Ito siguro yung mga politiko, no? Ito yung mga celebrities. Pagka mali ang tingin mo sa salita ng Panginoon, no? Hindi mo ma-convince itong mga ito. Pero kung tama ang ating pong pagdinig sa salita ng Panginoon, maraming mga tao ang maniniwala katulad po natin. May mga nagsabi na po ba sa inyo na naniniwala ka ba sa pinapaniwalaan mo? Are you convinced dun sa belief mo? Kasi minsan pag nagkikwento tayo, no, pagka sinishare natin kung anong ginawa ni Jesus sa buhay natin, parang hindi tayo confident. Di ba? At minsan, sasabihin natin, sabi nung sa church namin, o kaya sabi ni Pastor, pagka doon tinanggap si Jesus, maliligtas. Hindi po dapat ganun tayo mag-share. Dapat, ganito po ang pag-share natin. Na pag-aralan namin sa Biblia, pag tinanggap po si Jesus, maliligtas ka. Magkakaroon ka ng buhay na matatapos. Ganun. No, hindi yung sabi kasi ni ano eh. Ibig sabihin, hindi ka convinced, no, dun sa sinabi. Pero kung makita natin, kung tayo nakinig ng maayos, kung sinuri natin ng maayos ang scriptures katulad po ng mga Berean Jews, we will be confident in our testimonies. No? We will be confident sa ating pong evangelism. We will be confident sa ating pong discipleship. Kasi totoong nangyari sa buhay po natin. Di po ba? So, ngayong umaga, ito po ang nakita natin ito, 4 na mga halimbawa, no, ng mga nakikinig. So, ano tayo kaya dito? Tayo ba yung nakikinig na lang pero lumalabas din sa ating mga tenga? No? Or ito, tayo ba ay mga dull hearers na nakikinig tayo pero hindi natin iniintindi kung anong ibig sabihin? Or tayo ba yung gusto lang nating pakinggan? No? Selective hearing. Ano ang tawag? No? Ang gusto lang nating pakinggan ay yung masarap sa tenga. Ano? Masarap sa kalooban. Naalala ko nung sa San Pablo pa ako, meron kaming, umalis ako sa church, may pinuntahan akong seminar, so may nasign kami na isang deacon na nag-preach. No? At pag-uwi ko the following week, tinanong ko yung mga members, sabi ko, ano ang natutunan nyo doon sa deacon na nag-preach? Alam mo sinabi sa akin? Yung kanyang jokes. Yung puting kabayo at saka yung itim na kabayo.
So yun ang kwento na yun ang natandaan. Diba? Yung mga jokes. Kasi yun ang nakakatuwa. Yun ang nakakagising. No? Meron niyang na simbahan na church na pagka nag-joke na yung pastor, talagang yung member talagang tumitingin siya, lumalapit talaga siya dito. Kailangan hindi ma-miss tong joke na to. No? At kailangan mag-get ko tong joke na to. Pero pag tinanong mo kung ano yung laman ng mensahe, wala silang natatandaan. No? Itching ears. Ngunit sana ito po lahat ang ating maging goal, that we will have a good and noble hearts. We will examine. No? We will really check kung tama ba, totoo ba talaga ang mensahe ng Panginoon na atin nakapakinggan. Okay? So, yan po yung mga samples of hearers. Ang pangalawa, the significance of good hearing. Ano ang kahalagahan? Bakit kailangan tayong makinig? No? Bakit kailangan i-examine natin lahat ng napapakinggan natin? Okay? Ang una, because you will be personally blessed. No? Ikaw mismo, mapagpapala ka. Hindi lang yung katabi mo. No? Hindi lang yung nasa likod mo. Ikaw mismo, you will be blessed when you listen. No? When you hear the Word of God. Ang sabi dito sa Matthew chapter 13, verses 16 to 17, basahin nga po natin. Ready? Begin. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people look to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. No? Mas pinagpala daw tayo, mga kapatid. No? Dahil yung mga nakita natin, yung narinig natin, ay hindi narinig ng mga propeta, ng mga matutuwid ng mga tao, noong mga Old Testament. Kasi ang context nito ay yung prophets and righteous people, ito yung mga Old Testament people. So sabi ng Panginoon, mas papalad kayo. Kasi nakita ninyo at narinig ninyo yung wini-wish ng mga prophets and righteous people na makita at marinig. Sa atin ngayon, alam niyo po mga kapatid, mas papalad tayo kaysa dito sa mga sinasabihan ng Panginoon. Sapagkat kumpleto na ang Bible. Noong panahon ko na sinulat ito, hindi pa kumpleto ang salita ng Panginoon. No? Wala pang 66 books of the Bible. At sa panahon natin ngayon, napakadali na ng access sa Bible. Noong panahon nila, napakahirap. Diba? Pupunta ka pa sa templo, hingi ka pa ng permit. At hindi mo pwedeng hawakan ang Biblia. Because it's too sacred. No? Ang mga prophets, ang mga priest lang ang pwedeng magbukas nito. Okay? Tapos, ang Bible pa nila doon, isang diretsyon. Walang chapters, walang verses. Kumbaga, itong chapters and verses, nag-start lang ito nitong 1900s. Ginawa ito para mas madali natin mahanap yung mga verses. Di po ba? So, mga kapatid, ang sabi dito, pagka nakinig tayo ng salita ng Panginoon, we will be personally blessed. Kasi, bakit tayo blessed? Sapagkat yung nararanasan natin ngayon, yung advantage, yung convenience na meron tayo ngayon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi nila na-experience. Pero mga kapatid, sa kabila ng inconveniences, no, na na-experience nila hardships, na na-experience nila sa pagbabasa ng Bible, they never stop. They did not quit. Binasa talaga nila ang salita ng Panginoon. Kung sila, na napakahirap magbasa, makinig ng salita ng Panginoon noon, pinapatay pa sila, pero nagpatuloy sila, mga kapatid, ngayong umaga, sana naman, sa biyaya ng Panginoon, we will never quit hearing, reading, listening to His Word. Di ba? Because all the conveniences, mga kapatid, ay pinagkalong na sa atin. Yung internet, yung social media,
talagang napakabilis na. Diba? Hindi mo, 20 years ago, hindi natin na-imagine na pwedeng ang Bible ay nasa cellphone. No? Na pwedeng i-type mo lang yung gusto mong verse, lalabas na agad siya. Diba? Dati, ang ating practice talagang dala natin itong Bible natin. Although dapat ganyan pa rin ang gawin natin, mas maganda. Nadala pa rin natin ang Bible. Pero may mga places kasi na pinagbabawal ang Bible. Pero yun, meron ng paraan. No? Para makapagbasa ka pa rin ng Bible through internet, through your cellphone. Diba? Na itong cellphone na ito, kaya mong basahin, kaya mong tingnan 24/7. Diba? Kaya mga kapatid, you will be blessed when you hear the Word of God. You will be personally blessed. Next, your faith will progress. Your faith will progress. Progression of faith. Ang sabi sa Romans chapter 10, verses 14 and 17, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And then ang sabi sa verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Mga kapatid, ang pananampalataya natin ngayon, hindi lang yan basta umusbong. No? Hindi lang yan basta naisip mo na, gusto kong sumampalataya sa Panginoon. At nagkaroon ka. No. May nagsabi sa'yo. No? May nagtiyaga na ibahagi ito sa'yo. At alam po ninyo, sa pagtsatsaga, nung nagsasabi sa'yo at sa iyong pakikinig at pakikinig, tumubo ang pananampalataya. Nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid na ating papakinggan ang salita ng Panginoon. Because our faith will progress. Lalago, madidevelop po ang ating pong pananampalataya. At napakahalaga mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay nananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, you cannot please God without faith. No? Hindi mo papasaya ang Panginoon. Hindi malulugod ang Panginoon sa iyo kung wala kang pananampalataya. No? At ang pananampalatayang ito, ang Panginoon din ang magbibigay sa atin. Paano? Through hearing of His word. Kaya sa umagang ito, kumusta po ang ating mga pananampalataya? Masasabi niyo ba na malakas ang pananampalataya ko? Or mahina ang pananampalataya ko? Or umaandap-andap na ang pananampalataya? Isa lang ang dahilan kung bakit lalakas yan. When you keep on hearing God's word, lalakas yan. Kung yan ay hihina, that means you are not hearing God's word. Hindi ka nakikinig. So kung gusto mo lumago ang pananampalataya mo ngayong umaga, you listen, you hear the word of God. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin, no, nakahalagahan, bakit kailangan natin makinig. Pangatlo, production of fruits, no? Or you will produce fruits. You will be fruitful pagka nakinig ka sa salita ng Panginoon. Ang sabi sa Luke chapter 8 verse 15, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Okay? Ang sabi doon, who hear the word and retain it. Okay? Pinanatili niya sa sarili niya yung salita ng Panginoon at sa kanyang pagtsatsaga, no, tandaan po natin, no, ang production or any fruits, no, it takes time. No, it takes time to be fruitful. Hindi pwedeng bukas gusto ko ng bumunga. No? At kung sakaling sa umagang ito, parang nalulungkot kayo, bakit wala pa rin akong bunga? Ang tagal ko ng Christian. No? Baka hindi ka nakikinig ng Word of God. Or, no, gusto kong sabihin sa iyo, it takes time.
magpatuloy ka lang. Pakinggan mo lang ang salita ng Panginoon. Pag-aralan mo lang. Marirealize mo. Bubugay. Okay? Kasi sabi dito, by persevering, produce a crop. Okay? Lahat ng mga masasarap na mga fruit-bearing trees. Ano ba yung Ano ba yung mga paborito ninyo? Rambutan, lansones. Alam niyo ba ang lansones? 15 years bago mamunga. No? Meron kaming dikon dati doon sa San Pablo. Pag may pinanganak siyang apo, nagtatanim siya ng lansones. Para, pag 15 years old na yung apo niya, may maaakyat na daw siya na lansones. Sabi ko, okay na. Basta't may pinapanganak, nagtatanim siya ng lansones. At ang dami niyang lansones na natanim. 15 years para ma-enjoy mo yung sarap ng bunga. So ngayong umaga, marami tayong pagsisikap na ginagawa para sa Panginoon, pero parang walang bunga. Maybe, dito natin, ituon ang ating mga attention. It takes time. Ituloy mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Continue to listen, to hear the Word of God, and you will be fruitful. You will produce fruit. Okay? Next, ang panghuli, or ang pang-apat, protection from apostasy. Okay? Protection from apostasy. Ang kahalagaan kung bakit dapat lagi tayong makinig ng salita ng Panginoon ay para maprotektahan tayo sa apostasy. Ano bang ibig sabihin ng apostasy? Ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 1, basahin niya po natin. Ready? Begin. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Okay? Mga kapatid, ang sabi po ng writer ng Hebrews, dapat tayong makinig ng ayos. We need to pay attention sa lahat ng atin pong napapakinggan. Sapagkat kung hindi tayo makikinig sa salita ng Panginoon, we will drift away. Mapapalayo po tayo. No? Mapapalayo tayo ng mapapalayo. At mawawala na tayo sa sirkulasyon kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Napapansin niyo ba? No? Pagka hindi tayo nakaka-attend ng fellowship or ng church, napapansin niyo ba ito? Ewan ko kung na-experience ito, pero ito na-experience ko. Pagka mabsent ako once, parang nagkakaroon ako ng dahilan para mabsent ulit. Naka-absent ako ngayon. And then, the third time, the fourth time, hanggang sa masanay ka na absent. Pero, ganito mga kapatid, ang isang mararanasan mo, if you keep on not going to church, parang mawawala ka na sa revelasyon. No? Parang hindi mo nakilala yung mga tao, parang hindi mo na alam kung paano magbukas ng Bible, paano mag-pray, di ba? Pagka ganun po nangyari, ibig sabihin, you are slowly drifting away. At yan ang gustong-gusto po ng John. No? Yung mawalan ka ng connection sa Diyos. Dahil the moment na mawalan ka ng connection sa Panginoon, He will pull you away. Hihilahin ka papalayo ng Panginoon. Ng John. Ng ating kalaman. Para hindi ka naman papalayo. Yun po ang apostasy, yung lumayo ka sa Panginoon. Okay? So mga kapatid, dito sa Metro Manila, very challenging. Di ba? Ang ating pagpunta sa church. I understand, malalayo talaga yung mga distances. Maraming mga dadaanan tayo ng mga difficulties. No? Malupit ang traffic. No? Umulan lang ng konti, baha na. No? Pero mga kapatid, nakikita ng Panginoon yung ating po mga sitwasyon. Kung ano man ang mga mangyari along the way, ibigay natin yun sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, I want to go to church today. Ayokong mawala ka na. Ayokong mag-drift away. Ayokong magkaroon ng hawak ang diablo sa buhay. I want to listen to your word. Alam niyo, ito po ang aking na-experience. God will make a way. Gagawa at gagawa ng paraan.
ang Panginoon. No? Kahit na parang imposible, pero gagawa ng paraan ang Panginoon. Okay? So, yan po ang protection na naibibigay sa atin when we keep on listening to His Word. Apostasy. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo mahihila ng ating pong kalaban. And then ang pang-lima, prevention from condemnation. Prevention from condemnation. Maiiwas po tayo sa hatol ng Panginoon. Ang sabi dito sa John chapter 5 verse 24, basahin niyo po natin. Ready? Begin. Verily, truly, I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ang sabi doon, will not be judged, or will not be condemned. Kung, ang sabi niya, whoever hears my words and believes Him who sent me. Sino man ang nakikinig sa salita ng Panginoon ay hindi na hahatulan, hindi na huhusgahan ng Panginoon. Ito po ay tungkol po sa ating pong kaligtasan. Pagkasumpalataya tayo sa Panginoon, nakinig tayo sa instruction ng Panginoon, the Lord will give us eternal life. At ang sabi niya, you will cross over from death to life. Dati, nung wala tayong Kristo sa ating puso, tayo po ay papuntang kamatayan. Yun ang direksyon natin lahat. But because of the Lord Jesus Christ, who is in our hearts, ta-transfer tayo ng Panginoon from death to life. No? So, napaka-privilege, napaka-blessed po natin, kung atin pong pakikinggan ang kanyang salita. Gaya na sabi ko sa inyo kanina, ang wellness ng mga sheep ay depende sa kanilang pakikinig, sa kanilang pastor. Ngayong umaga, ang wellness ng CGBC Satellite ay depende sa pakikinig niya sa kanyang Panginoon, sa Panginoong Jesucristo. Pagka tayo po ay nakinig, sumampalataya sa Panginoon, this will happen to us. Sabi ni David, I shall not want. Wala na akong hahanapin pa if the Lord is my shepherd. If I listen and follow the Lord. Okay? Then, ang panghuli, nag-guide natin, hindi lamang yung mga samples ng mga years, hindi lang yung significance, but the steps to better living. Paano ko ba may improve ang aking pakikinig? Diba? Kung sakaling doon sa number 1 ng mga samples, nandun tayo sa number 1, number 2, number 3, paano ko i-improve ang aking pakikinig? Okay? Number 1, prepare to listen. Pag pumunta tayo sa church, let us pray. Pag-pray natin, Lord, help me to listen to your word. Sana wala tayong ibang motibo, kundi I will go to church to listen to His word. Diba? Sabi dito sa Exodus 14:14, ito yata ay paborito ni Tatay Will na talata. Okay? Basahin na po natin. Ready? Begin. The Lord will fight for you. You need only to be still. Okay? Mga kapatid, pag pupunta tayo sa church, pag makikinig tayo ng salita ng Panginoon, we need to be still. Ang ibig sabihin po nung be still dyan ay stop fighting. Stop struggling. Relax ka lang. I will fight for you. Ako makikipaglaban sa'yo. Di ba? Napakasarap na maging life verse ito. Exodus 14:14. Meron pa nga akong nakilala ng Christian. Meron siyang life verse at meron siyang fighting verse. Ang panlaban. At magandang fighting verse to. Pagka ikaw ay nabibigatan na, pagka nahihirapan ka na, pag hindi mo na alam ang gagawin mo, napakagandang fighting verse ito. Panglaban mo sa temptation, panglaban natin sa discouragement, sa self-pity, di ba? Somebody will fight for you, or somebody is fighting for you. Just be still. Mga kapatid, pag makikinig tayo ng salita ng Panginoon, let us prepare to listen. Let us be still. Kung ano man ang kabigatan na meron tayong
Ano man yung gumugulo sa isip natin, ibigay natin sa Panginoon. Lord, bahala ka na dyan. Hindi ko na alam kung paano yan maayos. I just want to listen to your word. Diba? Please be prepared sa pagpunta natin sa church or sa kahit anumang gathering na mapapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, prepare me to listen to you. Okay? And then next, ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 3, verse 10, ang sabi ni Samuel, the Lord came and stood there, calling as at the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak, for your servant is listening. Diba? So, when you are still, then this will be your next prayer. Lord, speak, for your servant is listening. Makikinig na ako, Panginoon. Magsalita ka na. I will listen. That's how we prepare to listen to His word. Para mas maging tama, mas maging mag-improve pa ang ating pakikinig. Let us be prepared. Let's prepare ourselves. Okay? Ang pangalawa, practice taking notes. Practice taking notes. Ilan sa atin dito ay nagtitake ng notes, yung iba ay nagpipicture, mabuti yan. No? Maganda yan. Ang sabi po ni John, sa 1 John chapter 5, verse 13, basahin niya po natin. Ready? Begin. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Pansinin niyo yung word na, itong phrase na, I write these things. Bakit niya hindi sinabing, I say these things to you? Bakit niya sinabing, I write these things to you? Bakit? Di ba may quotation na small or short pencil is better than a long memory. Sabi ng pag-aaral, yung mga nakikinig daw, after they hear kung ano bang speeches or kung ano bang speech, 5% lang yung nare-retain sa utak na. But when you take notes, it will remain forever. Di ba? Pagka sinulat mo yun, no? Kahit na mahaba ang memory mo, kahit may photographic memory ka, hindi yun matatalo yung small pencil o yung pag-take ng notes. Bakit sinabi dito ni John na, I write these things? Para hindi ito malimutan. No? Kasi kung sasabihin niyang, I say these things, malilimutan. Malilimutan yun ng mga takinig. Pero bakit niya sinulat ito? Imagine, hanggang ngayon. Because John wrote this. Hanggang ngayon, nababasa natin. Di ba? Hanggang ngayon, napapaalalahanan tayo. Hanggang ngayon, nagagabayan tayo. Because John wrote these things. So, yung mga sinusulat ninyo, no? Yung mga nag-notes dito, alam niyo ba, na yung mga sinulat niyo, it will remain. No? Yan ay pwede mabasa pa ng kaapu-apuhan ninyo. Kung mape-preserve yan. Pero meron akong gusto ng idagdag sa inyong mga notes. No? Kasi doon sa San Pablo, meron akong may isang young people doon na yung notes niya sa mga mensahe ko ay 3 taon ng mga mensahe ko na niya talaga, na-record niya. So tinignan ko, sabi ko, wow, ang tiyaga mo 3 years ng mensahe ko. Bale, 52 messages each year. No? So almost 150 yung mga messages na na-record niya. So tinignan ko lahat. Sabi ko ba, na-ano mo to na-record mo to ganyan. Kaya lang, ang napansin ko, kinopya niya lang yung outline. Wala siyang reaction. Nakuha niyo po ako. Mas maganda sana kung sa pag-take ng notes natin, i-indicate natin doon, bakit mo kinopya yun? Anong naging dating nun sa'yo? Di ba? Para pag binalikan mo yun, ganito pala yung pakiramdam ko doon. Ganito pala yung impact ng linyang ito nung pinakinggan ko yun. Nakuha niyo po ako? Kasi kung plainly outline lang yan,
Pag binalikan mo yan after few years, parang wala pa rin siyang, wala siyang, iba yung impact niya kaysa kung meron kang mga comments doon. Kaya nyo, so yun po ang pagpapractice ng taking notes. Lagyan natin ng ng reactions, ng comments. Okay? Merong isa na nabasa naman ako. Hindi naman akin. Pero nakalagay doon, wrong grammar si Pastor dito. Sinabi na naman niya itong expression na ito. Sana naman hindi ganon. No? Ang nakalagay doon sa inyong mga notes. No? Kundi, ano talaga yung naging impact sa inyo ng mensahe na inyong narinig? Di ba? Mas masarap ulitin. Mas masarap i-review ang mga messages. Pagka sinulat mo doon yung impact ng mensahe sa inyo. And then ang panghuli, put them into practice. Okay? Put them into practice. No? Malalaman talaga ng isang speaker kung nakinig ka sa kanyang sinabi, kung yung kanyang mga sinabi ay ginagawa mo. Okay? Ang sabi sa Luke chapter 11 verse 28, basahin niya po natin. Ready? Begin. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Okay? Mas pinagpala daw ang mga tao na tapos nilang pakinggan ang aking salita, ay sinusunod nila ito. Ay ginagawa nila ito. So, ito pong tatlong ito, I know, meron pa siguro kayong naiisip na iba pang paraan para mag-improve ang ating pakikinig. Pero ang aking pong panalangin, ay itong mga steps na ito sa biyaya ng Panginoon ay magawa po natin. Let us prepare to listen, let us practice taking notes, and let us put them into practice. I'm sure mag-i-improve po yung ating pakikinig sa salita ng Panginoon. As I've said, ang wellness ng mga tupa ay base sa pakikinig sa salita ng kanyang pastor. Ang wellness, ang spiritual wellness ng CGBC Satellite ay depende kung paano natin papakinggan ang salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat inihantulad mo kami sa tupa at inihantulad mo ang inyong sarili sa pastor. Ang ibig pong sabihin noon, aalagaan mo kami. Gagawin mo ang lahat para ipagkaloob ang pangangailangan namin. Gagawin mo ang lahat para maprotektahan kami, Panginoon. Tulungan mo lang kami, Panginoon, na makinig. Sapagkat sa pag-ayos, pagsigla ng aming pong spiritual lives, yun po ay nakadepende kung papakinggan namin ng maayos ang inyong salita. Kaya, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa bawat isa na nakarinig ng inyong salita. Naway manatili ito sa aming pong mga puso. And these words will transform us sa aming pong Panginoon pang-araw-araw ng buhay. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ayos, magpagaling kung ano man ang karamdaman ng iglesia. Ipakita mo po sa amin kung ano po ang mga solusyon. At tulungan mo kami na sumunod, Panginoon, upang kami maging masigla, maging matibay na mga mananampalataya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, para po sa ating closing song.